Good day, everyone. I'm Sarah Jane Cotillas, the first reporter from the Group 11. So, ang deduction from gross income is mo ang mga gastos sa negosyo o trabaho nga pwede ibawas sa kita sa aron maubos ang buwis nga bayran kini para sa mga tao nga naay negosyo o nagpractice o profession sama sa doktor, abogado o freelancer. And then, what is a business? Sa sa taxation ang business nagpasabot sa pagnegosyo o pagpractice og profession aron makakwarta ang self-employment sama sa freelancer o adunay kaugalingon nga negosyo kay ang business pero ordinary employ empleyado nga naay employee dili isip nga business. So, business expense versus personal expense. So, ang business expense is mao ang mga gasto nga gigamit para sa negosyo o profesyon sama sa rent sa tindahan o sweldo sa mga employee o gigamit sa opisina. Kini nga mga gasto pwede bawas sa income para maubos ang buhis. And then, ang personal expense is mao ang gasto para sa kaugalingon og pamilya sama sa pagkaon, laag or personal nga sakinan ug uban pang adlaw-adlaw nga panginhanglan. So dili kini pwede ibawas sa buhis kay dili man para sa negosyo. And then allocation common expense. So kung ang usa ka common expense kung naa kay gasto para sa negosyo sa personal nga gigamit kinahanglan kini bahinon ang parte nga gigamit para sa mga negosyo ang mahimong deductible o pwedeng ibawas sa income. Business expense versus capital expenditures. So, ang business expense mao mga gasto nga para sa kasalukuyang panahon o current accounting period. Kini nga mga gasto is gigamit aron makaginansya dayon ang negosyo. So, mao pwedeng ibawas dayon sa gross income. For example, ang sweldo sa employee. And then bayad sa kuryente, tubig ug internet ug telepon ug gas. Selling expense sama sa delivery ug commissions, rent ug local nga buhis ug permit. Ang capital expenditures is mao ang gasto nga adunay benefits sa umaabot nga mga tuig o future accounting period. Kini nga dili dayon expense kay giisip pa nga asset o hinahinay nga ibawas sa umaabot, like for example sa capital ay property, plant o equipment sama sa building o machine, like inventory, investment o payment ay prepayment. Pagpalit og tangible asset sama sa trademark o patent. And then gasto para mapalambo ang ngalan o goodwill sa negosyo, like bayad sa finance less nga mahimong maangkon ang ownership sa asset. So
Occupations of intangible asset, expense to promote business goodwill, and rental payment on finance, less that transfer ownership. So, first is expense to promote business goodwill. Kini nga mga gasto is gigamit aron mapalambo o mapadayon ang maayong reputasyon o ngalan sa negosyo pananglitan ani kay ang advertisement o promotion para mas mailhan ang negosyo kasagaran dili kini deductible. So like for example, ang usa ka restaurant is nagbayad para sa TV advertisement aron mailhan ang ilahang negosyo og mudaghan ang customer. And then allocation of intangible asset is ang pagpalit og intangible asset sama sa fashion trademark o giisip nga capital expenditures dili dayon ibawas ang gasto kun dili hinay-hinayon nga i-deduct o amortize depende sa pila ka tuig kini magamit. And then ang rental of finance, less that transfer ownership. So ang rent to own nga kasabutan nga dili giisip nga ordinaryo rent expense ang gibayad sa rent. So giisip nga parte sa pagpalit sa property o asset mao nga i-record kini isip asset o susulod sa full life nga sa property. So good day ma'am. Our topic today is mode of claiming deduction from gross income. So first is itemized deductions. So ang itemized deduction is ang taxpayer nga maglista og tanang tinuod nga gasto o sa negosyo o sa trabaho nga pwede ibawas sa income. So sa itemized deductions isa-isahon nimo og lista ang imong mga gastos like same sa renta, sweldo sa empleyado, kuryente, tubig ug uban pang business expenses. Dapat kinahanglan nga ay resibo o proof aron mapakita nga valid ang gasto. So example, kung ang imong gross income kay 500,000 ug ang total business expenses kay 150,000. So ang taxable income ana is 350,000. Then number 2 is optional standard deduction. Meaning, isa ka fixed percentage nga deduction nga pwede pilion imbis nga maglista pa og expenses. Then sa OSD is dili na kinahanglan magtipid og daghang resibo o maglista sa tanan nimong gasto. Kay ang government na mismo ang mohatag og standard deduction nga percentage gikan sa imong gross income. Tapos masayon ni siya gamiton kay simple ra ang computation. So example, kung ang gross income kay 500,000 ug ang allowed OSD kay 40%, automatic nga 200,000 ang deduction. So ang taxable income kay 300,000. Then next is special allowable itemized deductions, meaning kini nga mga deductions kay dugang nga bawas nga gi-aproban bitaw sa batas sama sa NIRC or National International Revenue Code ug uban pa nga special laws. Gihatag ni aron makatabang sa taxpayers nga moubos ang ilang mabayaran nga tax. So first is number 1, actual compliance expense, meaning mga tinuod nga gasto nga gigamit aron makapatumon bitaw sa mga kinahanglanon sa batas o gobyerno. Kini nga deductions mao ang mga gasto nga kinahanglan bayaran sa negosyo o negosyante o taxpayers aron musunod sa mga rules o regulations sa government. Kasagaran ani kay mga permits, registrations
ug uban pang legal requirements. Example like pareha sa kanang bayad sa permit, registration fees, training para sa safety compliance, environmental compliance expenses. Then next is number 2, deduction incentives. Deduction incentives meaning mga special nga deductions nga gihatag sa government o reward sa mga negosyante o tao nga nagbuhat og makatabang sa economic o community. Kini nga deductions kay incentives o pabor gikan sa government aron dasigon bitaw ang dasigon ang maayo nga buhat sa negosyo sama sa pag-hire og workers, pag-donate, pagtabang sa environment o pag-invest sa development. And that's all for my topic, ma'am. Thank you.